Kaugnay pa rin nga ng pag-aarboloto ng Marion. Halos 400 pamilya mula sa paligid ng bulkan sa Albay ang inilikas na sa mga evacuation center at nagsimula na rin ang pamamahagi ng relief goods sa mga bakwit. At para sa update live mula sa Daraga, Albay, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, pakilarawan naman sa amin ano bang nakikita mong sitwasyon dyan? Nikki, simulan ko muna sa nakakamanghang view na nakikita ninyo sa likuran ko. Napakaganda, di ba? Ngunit mapanganib. Yan ang Daragang Magayon na nananatili sa Alert Level 3 dahil sa mas mataas na aktibidad nito. Kagabi mistulang nagliwanag ang bulkan bunsod ng crater glow o banaag. Nakuhaan yan sa video bandang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa footage mula sa Fivox. Maaaninag ang lava na nabubuo sa crater o bunganga ng Mayon. Kasabay niyan, ayon sa Fivox, ang pagbagsakan ng mga bato at naglabas din ng pyroclastic density current na mas kilala sa uson o yung pinaghalong volcanic gas, mainit na ash o abo at mga piraso ng tunaw na bato. Nakakalapnos yan ang balat at pwedeng ikamatay. Pero paliwanag nga ng Fivox, crater glow ang nakita kagabi at iba pa sa lava flow gaya rin sa panayam mo, Nikki, kaya Fivox Director Teresito Bacolcol. Samantala, sa pag-iikot namin sa mga evacuation center, nagsimula ng mamahagi ng relief packs at face mask sa mga bakwit. Halos 400 pamilya na ang lumikas sa mga evacuation center. Katumbas yan ng higit 1,500 na mga residente as of 5 p.m. kahapon ayon sa datos ng APSEMO o Albay Public Safety and Emergency Management Office. Mas mababa yan sa unang bilang kahapon. Karamihan kasi sa mga residente nakituloy muna sa mga kamag-anak. As of 10:38 ngayong umaga, ang inyong nakikita ay live na kuha po yan sa Mayon Volcano. Sa nakalipas na magdamag, nakapagtala ng 162 rockfall events, 50 PDC events o uson at isang volcanic earthquake. May pagsingaw din sa bulkan o asupre na umaabot sa 200 metro ang taas habang patuloy na namamaga ang bulkan. Nikki, yan muna ang latest mula dito sa Daraga, Albay. Balik sa iyo. Gio, kamusta ba yung panahon dyan? Hindi naman ba mausok at umaabot ba ito sa evacuation centers? First, I'll begin with the weather condition. Compared kahapon ay hindi na umuulan dito sa malaking bahagi ng Albay. Dahil kahapon nga, umuulan dulot ng shear line, pero ngayon mapapansin niyo mainit at hindi natatakpan o hindi balot ng ulap itong Mayon Volcano, kaya natatanaw natin mula sa kinatatayuan natin dito. Nandito tayo ngayon sa may Daraga Church. At sa sitwasyon naman, hindi naman wala pa tayong naibabalita o nakukumpirmang ashfall o kahit yung amoy ng asupre mula dito sa kinatatayuan natin, pero tuloy-tuloy ang evacuation effort sa mga nakatira naman dito sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil na nga rin sa banta ng uson. Based na rin doon sa interview natin kay Fivox Director Teresito Bacolcol, mapanganib itong uson. Hindi lang ito ordinaryong usok. Nasa 100 kilometers per hour ang bilis nito kapag gumagapang sa dalisdis ng bulkan o sa slope nitong perfect cone na volcano. Hindi lang yan nakakapaso ng balat. Posible ka ring matunaw kumbaga dahil sobrang init niyan. Mixture yan ng mga volcanic material gaya ng volcanic gas, ash o abo, napakainit na ash o abo, at maging mga tunaw na bato. Nikki. Yan ang express report ni Gio Robles mula sa Daraga, Albay. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.